Good morning, everyone. May I ask everyone to stand and listen to the word of God? From the books of Psalms, chapter 119, verse 161 to 168. Rulers persecute me without cause, but my heart trembles at your word. I rejoice in your promise, like one who finds great spoil. I hate and detest falsehood, but I love your law. 7 times a day I praise you for your righteous law. Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. I wait for your salvation, Lord, and I follow your commands. I obey your statutes, for I love them greatly. I obey your precepts and your statutes, for all my ways are known to you. Praise to the word of God. Amen. Good morning everyone and welcome po sa Marikina Brethren Christian Church. Tayo po ay tumuloy sa ating magbibigay ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitan. Adonai. I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore. I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore. Oh, I love you always. Oh, I
Still my song to you remains. Only you will I adore. Only you will I adore. Only you will I adore. Amen. Truly, Lord, only you will we adore. It is well with our soul. Our scars are a sign of grace in our lives. And Father, how you brought us through. When deep were the wounds and dark was the night, the promise of your love you proved. Now every battle still to come, let this be our song. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Weeping may come, remain for a night, but joy will paint the morning sky. You're there in the fast, you're there in the feast. Your faithfulness will always shine. Now every blessing still to come, let this be our song. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. You lead us through battle. You lead us through blessing. And you make us fruitful in the land of our suffering, God. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. How great thou art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder,
thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross by burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Amen, Lord. Truly, you are great. And we thank you for your Son that you gave. He died and lived for us, O Lord. God sent his Son. They called him Jesus.
then died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future,
Amen. Praise the Lord. Because you live, O Lord, we will live for you, O Lord. Tayo po ay makakaupo muna at samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito sa ating Panginoon. Panginoon naming Ama, kami po ay nagpupuri sa inyo, papasalamat. Tunay nga Panginoon na kayo po ay buhay because He lives. I can face tomorrow. Tinataas namin kayo, Panginoon, sa umagang ito, sa aming mga buhay sapagkat kayo po ang may likha ng lahat ng mga bagay at kayo po Panginoon ang may control sa lahat ng bagay. Kaya tunay nga Panginoon na kayo ay dapat papurihan at sambahin sa aming mga buhay dahil napakabuti niyo Panginoon sa aming mga buhay at nangyayari sa amin ay patuloy po kayong kumikilos. Kaya Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga ginagawa nyo sa aming buhay at nalalaman nyo Panginoon ang aming mga pasanin. Nalalaman nyo Panginoon ang aming mga problema at hindi nyo kami Panginoon pinapabayaan. Salamat Panginoon sa mga pagkilos nyo sa aming buhay at kayo po ang nagpo-provide ng lahat ng mga pangailangan namin. Hindi niyo po kami pinababayaan. Salamat Panginoon sa aming sa inyong pagliligtas sa amin. Tunay nga Panginoon na kahit na kami ay makasalanan ay patuloy niyo po kaming pinapatawad sa mga pagkakasala namin. Kaya sa umagang ito Panginoon, siyasatin mo po ang bawat isa sa amin. Ang mga nagagawa namin mga pagkukulang sa inyo sa mga nakaraang araw, sa mga nakaraang linggo, Panginoon, ay hinihingi namin ang kapatawaran sa inyo. At nawa Panginoon ay linisin niyo po Panginoon kami ng iyong banal na dugo. Dinadalangin namin Panginoon ang kagalingan ng aming mga karamdaman, mga aming kapatid. Alam po namin na marami sa amin ang may mga karamdaman. Sina Ate Lilia at Ate Waning, kayo po ang patuloy na pagaling sa kanila at magbigay ng kalakasan sa kanilang mga kalusugan. Maging sa aming mga anak, kayo po Panginoon ang magpagaling kung may mga karamdaman sa aming mga mahal sa buhay. Kayo po ang doktor ng aming buhay. Kaya o Diyos, pinagkakatiwala po namin kung ano man ang nararamdaman namin, mga sakit sa pisikal, maging sa emosyonal, kayo po ang bahala. At kayo po Panginoon magbigay sa amin ng kapayapaan at kaginhawahan. Lalo na Panginoon sa nawalan ng mahal sa buhay, katulad ng aming kapatid na si Kuya Jun. Alam po namin na siya po ay nasa inyong piling na at masaya na kasama kayo sa langit. Nakita namin Panginoon ang kanyang pananampalataya. Nakita namin Panginoon kung gaano siya naglingkod sa kanyang buhay sa inyo. Kaya Panginoon, dinadalangin namin na ang mga naiwan niya ay bigyan niyo po ng comfort. Bigyan niyo po Panginoon ng kaginhawahan, ng kapayapaan. Dahil alam po namin na nasa inyong piling na ang aming kapatid na si Kuya Jun. At dadalangin namin Panginoon na pawiin niyo po kung may mga kalungkutan kami sa aming mga puso o may mga kinikimkim kaming mga galit sa aming mga kapwa. Ito po ay hindi nakakatulong sa aming relasyon sa inyo. Kaya o Diyos,
linisin niyo po ang aming karumihan, ang galit at puot sa aming mga puso. Pasiglahin mo, Panginoon, ang aming mga spirito at panumbalikin niyo po ang aming desire na makapaglingkod at sumamba sa inyo. Kung kami man po, Panginoon, ay nanghihina sa aming paglilingkod sa inyo at ayaw ng aming katawan na lumapit sa inyo, kaya dalangin namin, Panginoon, na panumbalikin niyo ang kasiglahan sa aming mga puso, sa aming mga espiritu. At dalangin namin, Panginoon, ang inyong pagpapala sa bawat pamilya na naririto, ng mga kapatid namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kanilang pagsasama. Gayon din po, Panginoon, ang kanilang hanap buhay, kanilang mga trabaho. Patuloy niyo po itong palaguin ang aming mga negosyo. At kayo po ang magpatuloy na mag-provide ng aming mapangailangan sa aming buhay, sa araw-araw, maging sa aming emotion. Kayo ang mag-fulfill at mag-satisfy, Panginoon, ng aming pangailangan. Ang relationship, panumbalikin niyo po, Panginoon, ang magandang pagsasama sa aming mga mahal sa buhay at gayon din po sa aming mga kapatid. At nawa, Panginoon, ay patuloy niyong palaguin ang aming spiritual na kalusugan. Patuloy po, Panginoon, kami mag-aral ng iyong salita at maibahagi ang mabuting balita sa aming mga kapaligiran. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming community, na ma-share namin ang mabuting balita sa kanila upang sila, Panginoon, ay makakilala sa inyo at maligtas nyo rin, Panginoon, sa tiyak na kapahamakan. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga ministeryo na ginaganap sa iglesyang ito. Patuloy nyo po itong pagpalain at lalo-lalo na, Panginoon, ang children's ministry at gayon din po ang youth ministry, women's ministry at men's ministry, lalo na ang aming mga growth groups na nagiging daluyan, Panginoon, ng pagpapala sa aming mga kalusugang espiritual. Patuloy mo itong pagpalain, Panginoon, at nawa ay patuloy kami maghasik ng salita ng Diyos, Panginoon, sa lahat ng aming mga kakilala at aming mga kaibigan, maging sa aming mga trabaho at nasasakupan, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa sa inyong paglilingkod at sa umagang ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin. Gayon din po ang aming bansa na nakakaranas ng mga krisis, ng mga kalamidad. Kayo po, Panginoon, ang tumulong sa amin sa lahat ng pangailangan ng aming gobyerno. Na, Panginoon, ang mga namumuno sa aming bansa ay gawin ang kanilang mga responsibility upang maging kaginhawa ang mga ginagawa nila, Panginoon, para sa aming mamamayan. Na, Panginoon, bigyan niyo po sila ng maayos na kaisipan upang sila, Panginoon, ay makaganap ng kanilang tungkulin bilang namumuno sa aming iglesia at sa aming bansa. Ganyan din po ang mga namumuno rin, Panginoon, sa aming iglesia, mga leaders. Kayo po ang magbigay ng wisdom, ng knowledge, ng strength, lalo na rin, Panginoon, sa physical, ay kayo po ang magbigay sa kanila ng kalusugan upang magampanan din nila, Panginoon, ang pangangalaga sa iglesia namin upang sa ganon ay maging malakas at matatag sa ang aming pagbabahagi at pagpapalakasan sa bawat isa. At sa umagang ito, Panginoon, ay dalangin namin ang pananambahan na patuloy namin kayong maitaas at mapapurihan sa lahat ng aming gagawin. Gayon din po, pinagkakatiwala namin at itinataas sa inyo ang magdadala ng mabuting balita sa umagang ito, na, Panginoon, ay gamitin niyo po siya na
inyong instrumento sa pagbabahagi ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na paghahari ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa iglesyang ito upang kami po, Panginoon, ay makasunod sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa amin at sa inyong awa sa amin. Kami po ay patuloy na maglilingkod sa inyo at binabalik po namin ng papurit pasasalamat sa umagang ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tayo po ay tumayo. Kung may mga bisita po ba? Wala naman. So magkamayan tayo at kumustahin natin ang bawat isa. Good morning po sa lahat. Pagpatuloy po natin ang ating pagpupuri sa ating Panginoon sa pagitan ng gift of giving. Sa 2 Corinthians, may payo kung paano magbigay sa pagsuporta ng mga banal na gawain ng Diyos at ng ating church, Marikina Brethren Christian Church. Dalawa lang ang aking inilista. Give willingly, give cheerfully. Sa Tagalog, magbigay tayo ng bukal sa ating kalooban. Masaya, walang pag-aalinlangan at di napipilitan. Alam natin, dito sa church natin ay magkakaiba ang ating katayuan sa buhay. Yan ay tinakda ng Diyos upang magkakaiba man ang ating mga ugali, katayuan sa buhay, iisa ang ating damdamin pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Kaya't anuman ang katayuan natin sa buhay, dapat bukas palad tayo na magbigay sa mga gawain ng Panginoon. Sa Corinthians 2, chapter 8 and 3, sabi ni Pablo, sapagkat ayon sa kanilang makakaya, nagpatuto ako. Higit pa sa kanilang nakaya, nagsiabuloy sila ng sariling kalooban. Can we pass our opening bags, please? Tayo po'y manalangin. Ama namin na nasa langit, Ama namin na mapagmahal at puno ng pag-uunawa, salamat sa lahat mga biyaya na ibinigay niyo sa amin. Salamat din sa mga paglingkod sa amin, mga trabaho at mga gawain. Bilang pagkilala sa mga ginawa ninyo sa aming buhay, tanggapin po ninyo ang aming makayanan para sa inyong banal na gawain dito sa mundo. In Jesus' name, Amen.
Isang pinagpalang umaga, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Bagamat tayo ay nalulungkot sa pagdisan ng ating Kuya June. At iba sa inyo, mapalad, nakasama siya nung Sunday. Pero kami, siguro nung last Sunday nung December pa namin siya huling nakasama. Pero sa kabilang banda, tayo rin ay may kagalakan na alam natin na mas nasa maayos na feeling siya at kalagayan. At ang pag-asa natin ay hindi natatapos sa mga pangyayari sa ating tinitiran ngayon sa mundong ito. Kaya tayo po ay nagpapatuloy maawit, nagpapatuloy naglilingkod at nagpapadakasan at nagbabahagi sa isa't isa. Okay, so muli, bago tayo simula, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa privilege na ibahagi namin ang inyong mga salita, pag-aralan o pag-isipan at i-meditate. Salamat sa mga pagkakataon ito. At ang nalangin namin, kayo po magbukas sa aming puso, sa aming isip, aming kaluluwa, upang inyong salita ay manahan. At ako, Lord, dalangin ko po na maibahagi ko po ito ng may karunungan, na may katotohanan, at may kapangyarihan na nanggagaling sa inyo, may pag-ibig at pag-aalab ng puso at damdamin at espiritu. Sa tanging pangalan nyo, aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so medyo lakasan nyo na lang yung pandinig nyo kasi medyo hinihika ako ngayon na naiwan ko yung weapon ko. Pero okay lang kasi medyo mild naman eh. Okay, so pagpapatuloy natin yung ating book sa ating libro ng Epeso, ng Ephesians. So yung nakaraan, Ephesians 5 tayo. At ngayon, Ephesians chapter 6. So nasa last chapter tayo ng Epeso. At may dalawang part ito. Yung unang-una ay instruction for Christian household. So makikita natin dito, ibabahagi natin yung turo ng ating ni Apostol Pablo na galing sa Panginoon sa pamumuhay bilang Kristiyanong pamilya. At yung pangalawang part naman yun, syempre yung armor ng ating Panginoon, pagsusuot natin ng baluti para sa ating pakikipaglabang espiritual sa mga kaaway na patuloy na siyang sumasanggalang sa ating mga mithiin para sa paghahari ng ating Panginoon. Okay, so Ephesians 6, verses 1, Ephesians 6, verses 1 to 9. So yung unang part nun is instruction for Christian household. So pwede nating yan. So sabi doon, instruction for Christian household. So yung tingnan natin yung isang puntos doon. Instruction between children and parents. So doon yan sa verses 1 to 4. Siyempre titingnan muna natin yung para sa mga anak. So siyempre dito ba yung mga kabataan? So duties of children verses 1 to 3. Sabi doon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you and may live long in the land. So sabi doon, para sa mga duties ng ating mga anak o mga kabataan na nasa ilalim pa ng pamamahala ng magulang, is to obey your parents in the Lord. So doon muna tayo. So sabi sa letter A, to obey their parents in the Lord, for it is right. So sabi, yun natin yung sunod na nakasulat po diyan.
So, yung susunod pa. Ayan. So, nag-o-obey ang mga anak. Dapat mag-obey. Hindi lang dahil ito ay duty bilang anak sa kanilang magulang, kundi bilang Kristiyanong anak ay ito'y obedience nila sa ating Panginoon. Kaya mahalaga yun sinabi doon, ha? Children, obey your parents, yung kadugtong ng in the Lord. In the Lord. So, kapag sinusuway natin ang ating mga magulang, lalong-lalo na kapag nagagabay ito ng mga turo ng ating Panginoon, ang unang sinusuway ay ang Panginoon. Kasi ang Panginoon may takda ng utos na ito. Children, obey your parents in the Lord. For this is right. Yung right, syempre, pagsunod sa mga magulang, ay syempre, right yan. Kahit Kristiyano ka man o hindi, anumang paniniwala, ay ito ay tinitingnan lang mabuti. Right. So yung pag-obey sa Panginoon, o pag-obey sa parents, ay kinakailangan in the Lord. So ito yung pagsamba din sa Panginoon. Tingnan natin yung sunod na point. So, in the Lord. So sabi, pag sinabing in the Lord, kasi sabi ng iba, paano yan kung pinagagawa ako ng magulang ko ng hindi tama, di ba, ng mali? Kaya doon ulit tayo pupunta sa in the Lord. Ibig sabihin, dapat ito ay napapailalim sa kalooban ng Panginoon, sa otoridad ng Panginoon, di ba? Kaya sabi nga, we rather obey God than men. Kaya pag sa liwana, yung pinagagawa, hindi na in the Lord yon. Kasi ito yung binigay ng mga itong chapter na to para sa Kristiyanong pamilya. So, ina-assume natin na yung mga magulang ay Kristiyano din. Pero sakaling hindi sumusunod dito sa Panginoon at may pinagagawang hindi tama sa mga anak, so siguro that is the time na isusuway nila sa maayos ding pamamaraan. Kasi kailangan under God's authority at will. So, minsan dun sa may narinig sa Christian radio na nagpa-counsel. Tungkol naman ito sa mag-asawa. Actually, ito, yung between husband and wife, parang sakop din dito yun sa instruction for a Christian household. So sabi doon, di siya pinapa-attend ng asawa niyang lalaki sa pagsamba. Ano ba siya? Susunod ba daw dapat siya o hindi? Sabi ng, ewan ko, tama sinabi ng counselor, pero parang hindi ako agree. Sabi niya, kailangan magpailalim ka sa asawa mo para makita niya yung pagpapailalim mo at malay mo magiging Kristiyano siya later on. Diba? Ewan ko kung ano nyo, pero sa akin, parang yung part na yun ay kailangan, pagtungkol sa Panginoon ay mas mananaig yung sinasabi ng ating Panginoon. Yung pagsamba natin sa Kanya, siya ang kailangan ng pinaka-authority. Okay, so in the Lord, God's authority and will. Tingnan natin yung, yan. It is a serious command. So, hindi palabas sa utos to na, sundin mo yung magulang mo. Tingnan natin bakit seryoso. So, pupunta tayo sa Old Testament. Kasi yung sinabi natin na honor your parents in the Lord ay galing din sa Old Testament na muling kinukot ng ating Panginoon din at ng ating ni Apostol Pablo. So tingnan natin pero wala dyan, babasahin ko na lang kasi medyo mahaba. Tingnan natin, gusto lang natin makita kung gaano kaseryoso yung sinasabing obey your parents. Sabi doon sa verse 18, papuntang 21, if any man has a stubborn and rebellious son, who will not obey his father or his mother, and when they chastise him, he will not even listen to them, then his father and mother shall seize him, and bring him out to the elders of his city at the gateway of his hometown. They shall say to the elders of the city, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a glutton and a drunkard. Then all the men of his city
shall stone him to death. So you shall remove the evil from your midst, and all Israel will hear of it and fear. So yon, nakita natin kung gaano ka grievous yung pagiging disobedient ng anak sa magulang, mahantong sa physical na kamatayan. Pero syempre, di naman tayo aabot sa ganon. So, pinapakita lang natin kung gaano kaseryoso yung sinasabi na obey your parents. So nakita natin niya. Then, tingnan natin sa isang positibong paraan din. Yung point doon, sabi, obeying your parents brings you honor. So, nagbibigay ng dignity doon sa anak na sumusunod sa kanyang magulang. Sabi doon sa Proverbs 1:8-9, hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching, for they are a graceful garland for your head and pendants for your neck. So that is Proverbs 1:8-9. Sabi, hear, my son, your father's instruction. So sabi, magiging graceful garland. Di ba yung garland, yung ba yung sinasabit? Para lalo na pag mga graduation yata. So parang pagpaparangal sa isang tao. Tsaka yung head and pendants, parang magiging palamuti o magandang mga makikita na suot-suot ng isang tao. So yung makikita doon, yung from within, nakikita na lumalabas sa karakter o attitude ng isang anak na talagang nagbibigay ng nag-heed na instruction ng kanyang mga magulang. So meron pang susunod na verse doon. Babasahin ko lang din. My son, so bagamat my son to, kasama rin dito yung mga anak na babae. My son, be attentive to my words. Incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and healing to all their flesh. Keep your heart with all vigilance, for from it flows the springs of life. Put away from you crooked speech, and put devious talk far from you. Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you. Ponder the path of your feet. Then all your ways will be sure. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. So sabi, be attentive to my word. Incline. So kailangan incline, di ba parang pag yung mga nakikinig tayo ng chismis, talagang nilalapit natin yung tenga natin doon sa nagkikwento. So ito, incline, lalo na pag instruction ng magulang na may takot sa Panginoon yung instruction. So talagang incline your ear doon sa sinasabi ng magulang. Kaya yung mga anak na nag-heed sa instruction ng kailang mga parents ay makikita mo nag-flourish sa kanilang character, sa kanilang attitude. At makikita mo yung kaibahan nila doon sa karaniwang mga anak na hindi nag-heed sa kanilang mga magulang. At yung pangalawang sinabi doon, so letter B, yan, sampang duty ng anak, to honor their father and mother. So pag binasa natin, parang simple, to honor. So may isip natin, pagmamano, o pagsasabi ng po, opo. So, pero more than doon yung to honor their father, or to honor their parents. Sabi nga doon, it is the first commandment with a promise, that it may go well with them, that they may live long. The first commandment with a promise, that they may go well with them, that they may live long. Pero sabi doon, hindi ito nagagaranti ng isang magandang kalusugan o
prosperity at yan, hindi ito nagagaranti ng magandang kalusugan at yung pagkakaroon ng pera. Pero anong binibigay nito ay yung, sabi doon, parents wise counsel. Tinutulungan nito yung bata, halimbawa maliit pa siya hanggang sa kanya paglaki, na mag-thrive at maiwasan yung mga pitfalls sa buhay. Kung meron man, kung mahulog man siya sa mga lubak-lubak, ay siya ay makakabangon because doon sa pag-honor niya sa kanyang magulang, sa kanyang parents. At ito din ay nakalagay sa fifth commandment ng Ten Commandments. So, yung usual na order ng nung Ten Commandments, diba, hinati, yung 1 to 4, parang towards God. Then yung mga later na na mga commands ay towards our neighbor. Yan, yung 5 to 5. Pero sa Jewish setting, yung 5, yung honor your parents, ay inilagay nila doon sa verses 1 to 5. Kasama doon towards God. So yung pagsunod sa magulang ay hindi lang duty ito, hindi ito duty sa tao, kundi ito duty sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang nagsabi to honor your parents. So tingnan natin ang pwede pang maging meaning ng honor thy father and mother. Sabi dun sa English Dictionary, means to regard with great respect or high esteem. Yung talagang nilalagay natin sa above ng ang ating magulang. Siguro more than kanina man, mas ang magulang pangalawa sa Diyos ang tinitingnan natin. So, high esteem. It also describes honor as something regarded as rare opportunity and bringing pride and pleasure. So, a privilege. Both of these describe what it means to honor your parents. So, when honoring our parents, it's essential that we show them respect, accept their authority, obey them, and appreciate them. Ayon yun sa focus on the family. So, yung respect na sinasabi, yung binibigyan natin sila ng magandang pangalan. Binibigyan nila natin yung pangalan nila. Sabi nga, di ba, doon sa mga sinisira mo yung pangalan natin, ba't mo ginawa yan? Dinungisa mo ang ating lahi. Naririnig natin yan. So, ganun din yung sinasabing honor. Iniingatan natin yung dinadala nating pangalan ating magulang. That is honor. Lalo na pag, di ba, yung mga anak natin, tuwan-tuwa tayo pag nagkaroon ng naging kasama sa top sa mga school, di ba? So, nagbibigay ito ng honor. Pero hindi naman natin require yon. Pero, nagagalak ang magulang. Kaysa doon sa iba na pinapabayaan yung kanilang mga pag-aaral o gumagawa ng hindi mga tama na nagbibigay ng sakit sa ulo, nagbibigay ng problema sa kanilang magulang. So, hindi ito pag-respect. So, sabi, pag-respect ay pagbibigay ng honor sa kanilang magulang. Kaya sabi dun sa verse, tingnan natin. Yan. The father of the righteous will greatly rejoice. He who fathers a wise son will be glad in him. So yun sabi sa Proverbs 23:24. Yung ama ng isang righteous o matuwid o naghihid dun sa instruction ng kanilang magulang ay nagbibigay ng pride, nagbibigay ng joy, ng kagalakan, both dun sa tatay at nanay. The father of the righteous will greatly rejoice. He who fathers a wise son will be glad in him. Okay, so hindi lang doon nagtatapos ha. Tingnan natin kung ano pang isang paraan na ino-honor natin ang magulang. Ayan. Honoring through assistance. Siguro, yan sinasabi, assistance, help, whether it is financial or material or yung time natin. Kasi sa mga counseling yun, naririnig ko kahit sa mga Christian station, sabi,
ah, wala ka ng wala ka ng obligasyon sa magulang mo, 'di ba? Parang gano'n. So, hindi mo sila obligasyon. Pero dito sabi sa habi ng ating Panginoon, in-acknowledge niya ito doon sa Mark 7:9-13. Hindi ko rin sinulat 'yan. Sabi doon, He was also saying to them, kasi ito na naka-encounter niya yung mga hypocrites na mga religious leaders. He was also saying to them, you're expert at setting aside the commandment of God in order to keep your tradition. For Moses said, honor your father and your mother, and he who speaks evil of the father or mother is to be put to death. Matindi rin yung pag di na honor your mother and father. But you say, if a man says to his father or his mother, whatever I have that would help you is korban, that is to say, given to God. You no longer permit him to do anything for his father or his mother, thus invalidating the words of God by your tradition, which you have handed down, and you do many things such as that. So yung korban, alam natin, di ba? Ito yung mga bagay, okay, siguro mas yung financial na dinededicate daw sa Panginoon through temple. So ito yung sinasabi ng mga religious leader doon sa kanilang siguro mga member na instead to give it to their parents parang as help, kailangan yun is dedicated sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, you hypocrite, 'di ba? So nandun pa rin yung obligation. So pag sinabing obligation, siguro wag matatakot yung mga anak. Siguro yung pag nakikita natin na kailangan talaga ng help, lalo na 'di ba may binanggit din sa 1 Timothy, yung mga widow, kailangan nandoon rin yung support, tutulungan. Iba naman siguro yung mga magulang na na may kaya naman at yung mga pasaway din ng magulang. Pero ito yung sinasabi na help. Kaya nga help ibig sabihin nangangailangan ng tulong. Hindi dapat pababayaan yon. So, pwede tayong magbigay ng honor sa kanila through assisting them or providing something for them para sa kanilang kalusugan. So sabi doon, i-honor ito ng Panginoon at napiplease ng Diyos sa mga bagay na ito kung hindi natin kinaliligtaan ang ating mga magulang. Lalong-lalo na siguro yung mga nag-iisa na o wala nang inaasahang iba. So take note ulit, ito yung mga nangangailangan ng tulong. Kaya minsan natatakot na yung mga anak dahil na rin sa mga modern advice ngayon ng mga counselor, diba, na hindi mo obligasyon ang kanilang yung mga magulang. Pero mismo ating Panginoong Hesus nagsasabi to honor your parents, honor your father and mother, yung mga elderly. At dito rin sa 1 Timothy sinabi 5. But if a widow, ito tungkol naman yung pag-help ng iglesia do sa mga widow, pero sabi doon, but if a widow has a children or grandchildren, let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents, for it is pleasing in the sight of God. So yung pagtulong sa magulang, pleasing ito. So pag nating pabayaan ang ating mga magulang, ito yung wala nang inaasahan. So ibabalik yan ng Panginoon sa anumang kaparaanan. Okay, so that's another way of honoring our parents through financial, material, or yung mga providing them kung ano ang kailangan nila. Okay, punta naman tayo. Tapos na tayo sa duties ng children. Nawala yung mga youth natin. So ito, duties naman ng mga parents. Duties ng parents. So, dun sa verse 4, sabi, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, do not provoke to anger. Sa ibang salin, wrath
ibig sabihin matindi na yung yung damdamin na nakapaloob doon sa puso ng anak. Hindi na anger, kundi wrath na, kasi dahil doon sa provocation ng fathers, laging fathers. Pero kasama dito yung mother, pero kasi dahil ang father ang siyang head ng family, siya yung na kailangan mag-lead doon sa pamantayan ng ating Panginoon. Sabi, but bring them up in the discipline. Sabi, discipline, training. So training, parang exercise. Diba, tinetrain natin. Chastening. Chastening, parang pinipurify natin. Diba, merong belt na chastise. Molding. So another term din sa discipline, katulad ng mga boxer, di ba? Talagang wala pang laban, discipline, talagang tinetrain yan. Talagang binibigay nilang lahat. So that's part ng kanilang training. And instruction of the Lord. Yung instruction, yung counsel. Nandun yung counseling, advice. At nandun din yung warning. Binibigyan nila ng babala ang kanilang mga anak sa maaaring mangyari. Kasi mas nakikita lang, minsan di nakikita ito ng anak di ba? Minsan nasa isang anggulo lang sila nakatingin. Minsan kapag hindi ka pumayag, hindi nila naunawaan. Pero yung magulang, nakikita nila yung kabuuan na yung bawat anggulo na maaring ganito ang mangyari. Kaya kailangan nakikinig tayo ng counsel ng ating magulang. Warning, modeling. So, sabi doon sa letter, do not to provoke their children in anger or wrath. So siguro minsan din sa mga careless na pagsaway sa mga anak, yun ang nagiging resulta na napoprovoke ang bata. Dahil hindi naman siya pwedeng pumalag, kaya naiipon yun sa kanyang kalooban at nagre-result into rebellion. Di ba, sa kanilang puso. Kahit hindi mo makikita action nila, parang makikita mo sa, mapapansin mo talaga na iba doon sa, minsan, isolated. Minsan naman, nagiging bully sila sa iba. So, dalawang result ang pwedeng mangyari. Pag na-provoke ang anak, yung lalo na pag di niya kayang sabihin ito sa kanyang magulang, tinatago niya at hindi naman pwede itago yun at talagang sasabog din yan. Diba, later on sa isang hindi magandang resulta. Kaya provoke, sabihin provoke sa Greek language, irritate. Tulad nga parang na-irritate yung throat ko. So, and later on, yung irritate na yon nag-grow hanggang sa mas matindi na ang magiging result niya. Do not exasperate, isa pang another term doon sa mga ibang version. Do not aggravate, or do not drive to resentment. Alam natin kung ano yung resentment. Talagang malalim na damdam yan. So, minsan, yung overcorrection natin, maya-maya kinokorrect natin, or yung way ng ating pag-correct ay hindi maganda. At naalala ko, may nagawa rin akong ganito. Yung may nasabi ako sa anak ko nung maliit pa. At kahit napatawad na niya ako, kahit na humingi na ako ng tawad, bumabalik ito sa aking damdamin na sabi ko, bakit ko nasabi yon? Out of anger, yung nag-correct ako ng hindi tama. Nag-correct ako hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa galit ako. Gusto kong ipakita na ako yung dapat masunod, ako yung magulang. Kaya yung word na yon, kahit humingi na ako ng tawad at pinatawad na ako, nandun pa rin yung result na minsan bumabalik-balik at hinihiling ko na tanggalin ito ng Panginoon. Kaya yung provoke na yon ay very yung word na yon, term, do not provoke our children. Sa kabila ng minsan maganda naman yung motive natin, pero wala na doon sa pamantayan, wala na doon sa konteksto ng kautusan ng ating Panginoon. Makikita natin yung mga anak na magandang naging relasyon sa kanilang magulang. At makikita natin yung character nila sa the way they talk, or kapag nakasalubong natin o nakapagkwentuhan natin, makikita natin kung paano sila pinalaki ng kanilang magulang. Kung meron doon training, chastening, molding. May naalala tuloy ako, isang youth. Sabi niya, sabi na magkapatid,
nag-request sila. Pwede po bang gawa kayo ng video greeting anniversary ng magulang namin. Natutuwa kasi magalang tong to. Then later on, lumipas yung mga araw, nakagawa na kami at sinend ko sa kanya. Thank you. Salamat po. Ganyan. Then, yung review ko, sabi ko, ay, ang laki pala ng mata ko dyan, no? Bilang, ito maganda kasi hindi siya nagsinungaling at hindi naman din ako nasaktan. Kasi ang sabi niya sa akin, okay lang po yun. Hindi naman po halata. Hindi naman halata. Ibig sabihin, inamin niya na malaki nga yung mata ko. Pero at the same time, honest siya na sinabi niya, okay lang po, hindi naman po halata. Kaya natanggap ko naman yun. Then, may pangalawa yun, sinabi siya, yun, mas nagustuhan ko. Pogi pa rin naman po. Sabi, mabuti hindi niya sinabi, kaya lang hindi halata. Sinabi, pogi pa rin naman po. Kaya sabi ko, salamat sa pampalubag ng salita. Kaya na-appreciate at naalala ko yon lagi. Kaya natutuwa ako doon. So, then, tuloy na tayo. So, sabi doon sa Greek word, yung isa pang translation ay discourage. Meron yata ako linagay dito. Tingnan nga natin kung merong slide yon. Hindi. Ito later on na to. Pero basahin na rin. The Christian father is not to overcorrect or harass his children, or they will become discouraged, which refers to a listless, sullen resignation. Ayun yung nawawalan siya ng gana sa buhay, nagiging broken in spirit. Minsan nagiging isolated siya, or minsan naman yung nagiging nag-overreact sa pamamagitan ng pagiging di ba, minsan may nakikita tayo dun sa grupo, minsan siya yung siya yung bangka. Pero hindi natin alam minsan na meron para siyang problema sa kanyang kalooban at nagiging outlet niya ito. Diba? Okay, so sabi doon, to bring the children up in the discipline and instruction of the Lord. Yung salitang raw doon, to bring them up ay, yung original na term doon ay to nourish. Diba? Parang pag pinapakain natin yung mga anak natin, kumakain tayo, pinipili natin yung merong sustansya, nourishment. So katulad nga ng mga athlete, yan, kailangan kinakain nila mga very nutritious. Kasama din yung training doon, yung pananakit ng mga katawan kasi kailangan ini-stretch sila, di ba? Sa boxing, kailangan katanggap sila ng mga bugbog. So yung kasama yun, to bring hindi lang panay pagkain, di ba? Kasama yung training, syempre sa pagkain, pipiliin mo yung mga kinakain, lalo na yung mga nagda-diet, di ba? Kailangan may discipline. At dun sa mga nagpapalaki ng katawan, kailangan pinipili nila yung kinakain nila at yung exercise, may effort talaga doon. At kaya sinabi doon kasi yung sinabi natin kanina na kailangan yung mga anak ay maging obedient, hindi sila pwede maging obedient kung walang pagtuturo, walang paggagabay ng Kristiyanong magulang. Kailangan may training, may discipline. Kasi kahit di natin turuan yung mga anak na magkasala o maging disobedient ay may inclination sila. Kasi lahat tayo may inclination to sin dahil sa ating first Adam, di ba? Yung nakuha nating, na-inherit nating nature. So kahit di natin turuan sila, may inclination na mag-disobey. At talaga magdi-disobey sila at may iba pang sin. Kaya kailangan nandun yung training in the Lord, the nourishment from the Lord and instruction through His Word. Yan yung sinabi ko kanina. Tingnan natin yung bring them up. So tingnan natin yung susunod kung meron pa. Yan. Ayan yung verse. Sabi, train up a child in the way he should go. Ito yung madalas sa mga eskwelahan, di ba? Yung mga Christian school na sinasabi. Lalo na sa mga
elementary o yung mga kinder. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So, napakagandang verses yan kahit gamit na to. Pero talagang ito hindi nawawala yung to train a child in a way he should go. Ano ba in a way he should go? Siyempre sa path ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. At syempre, hindi naman 100% na yung ating anak ay talagang maglalakad yan sa daan ng katuruan ng ating Panginoon. At siguro sa mga later on sa kanilang mga stages life, sila ay magkakagawa din ng hindi tama, pero dahil meron itanim sa kanilang puso, ay ito'y tutulong sa kanilang na maling manumbalik sa ating Panginoon dun sa mga instruction ng kanyang magulang. May naalala ko na nag-testimony, Christian siya, youth, then later on naging college niya. Then during the college days niya, parang nahiwalay siya, lumayo siya sa panambahan, lumayo siya sa congregation, Christian congregation, lumayo siya sa mga Christian friends at napunta siya siyempre sa kabilang sa worldly na bagay. At yung mga time na yun talagang parang yung prodigal son. Diba? So na-enjoy niya yung mga makamundang pamamaraan. Pero later dumating sa punto ng kanyang buhay na parang yung kasiyahan niya ay parang pansamantala at may hinahanap pa rin siya. At biglang nag-flash sa kanyang isip yung isang verse. At yung verse na yun, kanino niya narinig doon during nung umattend siya ng malit pa sa Sunday school. So, biruin mo, from bata pa siya, meron palang naitanim sa kanya na nakatago dito na hindi niya namamalayan. So, narinig niya yung mga verses na to from the Sunday school. At later on, nagbunga ito nung siya ay dumaraan doon sa darkest times niya. So, mga teacher, wag kayong ma-discourage, kaya tuloy lang magtanim. At pati yung pag-evangelize yan, pati yung mga basketball nila, kuya dyan. So, patuloy lang. Kahit nakikita natin minsan yung nagpo-falter yung mga attendance, kasi hindi naman tayo after attendance, di ba? Ang Diyos na nagpapatubo. Tayo lang ay nagtatanim. So, pag nakikita natin na may maraming bakante, bagamat nakakaramdam tayo ng kalungkutan, pero ito'y pagpapatuloy ng magpagtitiwala, pagtatrust sa Panginoon. Kaya sabi, train up a child in the way he should go, even when he is old. Baka pagdating rin ito ng senior na siya, andun pa rin yung salita ng Panginoon. He will not depart from it. Ayan, so makakabalik siya dahil sa yung katulad ng sinabi ko, yung testimony ng isang na nakabalik siya dahil sa isang verse na yun na naalala niya during nung Sunday school time siya nung maliit pa siya. Okay. So, makikita na isang magandang halimbawa ito ay kay Timothy, di ba? Kahit nung maliit pa siya, talagang binuhusan na siya ng training, ng masalita ng Panginoon ng kanyang lola ba yun o ng kanyang magulang. So, nakita naman natin si Timothy, di ba? Naging missionary ba yan o taga ni Apostle Paul. Parang naalala ko tuloy training. Kasi may naisip lang ako yung minsan, di ba, yung pag maliit pa yung bata, ninunurture natin ng mga gulay, vegetable, kumakain sila kasi ayun ang unang natitikman nila eh. Then later on, sa mga stages lumalaki sila, nagagalit na tayo. Bakit nagiging mapili ka na? Wala ka nang hinahanap kundi manok, chicken joy, spaghetti. Yung pala, hindi na malayo ng parents, siya rin pala nagturo noon. Kasi pag hindi siya nakapagluto, dinadala niya sa mga fast food center at nasanay na yung taste bud ng bata. At from that time, yun ay hinahanap niya. Hindi na siya kumakain ng gulay. Pero pinagagalitan niya yung anak. At meron naman sa sasakyan daw, nagdadrive yung tatay, kasama niya yung anak niya. Siyempre traffic, minsan nagkakaroon ng mga encounter sa kapwa drivers.
nagkakapagsalita siya ng hindi maganda, nagmumura, sabihin na nagmumura, ganyan, ganyan. At nandun yung anak niya tahimik doon. Then later on, ng mga nakalipas na days o araw, nabapanon, itong anak na to ay narinig niya nagmumura at pinagagalitan niya kung saan niya narinig, kanino galing. At hindi aware tong tatay na to, sa kanya pala galing yon kasi sa kanya nakikita yan, di ba? Kasi yung training, kasama din doon yung modeling ng magulang. Kaya sabi doon sa Deuteronomy, meron yata yan. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. So, ganun katindi ng pagdidilig ng salita ng Panginoon, yung sinabi yun ng ating Diyos, di ba? Pag-usapan habang kumakain, kaysa yung mga bagay-bagay na ipinag-usapan, minsan mga politika, minsan yung mga showbiz, o kung ano. So, pag-usapan, minsan, siyempre, minsan hindi appetizing sa kanila. Pero later on, nagbibigay ito ng nutrition. So, habang naglalakad, habang namamasyal, o habang nakahiga, habang nagkikwentuhan kayo, hindi naman kailangan kukuha ka ng Bible na babasahin mo buong chapter by chapter. Siguro sa inyong pagkikwentuhan, i-calculate mo dun yung mga application, di ba, na nasa ilalim ng mga salita ng ating Panginoon, yung inai-apply natin pag nagkikwentuhan tayo. So, di natin namamalayan, nalalagay yun sa puso, pagkatao ng anak. Okay, so punta naman tayo. So, tapos na instruction para sa magulang. Ito naman ay yung section na to, instruction between bond servants and masters. Bond servants and masters. So, kung i-apply natin ngayon, pwedeng na-take ngayon, employee-employer relationship. Diba? So, panahon noon kasi may mga, may mga slave, ganyan. So, punta muna tayo sa unang duties. Duties of bond servants. Yan, basahin natin. Verses 5 to 8. Bond servants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ. Not by the way of eye service, as people pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will, as to the Lord and not to man, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bond servant or free. So, di ba, may mga time noon, lalo sa mga Romans, mga Romano, sa mga Greek, talagang maano yung pagkakaroon ng slave. Kaya yung nagkaroon ng Christianity, parang inaano to ng parang ano ba tawag doon, inaano na dapat hindi na ganito. So ito yung relation between slaves and master sa panahon ngayon, employee and employer. So sabi doon sa letter A, to obey their earthly masters. Earthly masters. So ayun yung mga bossing natin, 'di ba? Yung mga employer natin na tinatawag earthly masters. Maaring merong namamasukan sa kanya or merong sa company na meron siyang mga boss. At sabi doon, paano na i-obey ang ating earthly masters? Then, with fear and trembling. With fear and trembling. So may panginginig pa. Ibig sabihin talagang nandun yung tinitingnan mo siya as your master employer. Then, with a sincere heart,
So taos sa puso, hindi lang yung pag nakaharap lang at pag nakatalikod ay hindi na. At yung pinaka ano doon, as they would Christ. So dapat lahat ganyan ang attitude natin. Kaya nga sabi natin, 'di ba, doon sa verses na binabanggit natin minsan, ano, whatever you do, do it for the glory of God. So laging sinisik natin ang kalwalatian ng ating Panginoon. Lalong-lalo na siguro kung nagwo-work tayo sa non-Christian employer. Na makikita magla-light, magsha-shine tayo, magiging asin na may alat. Sabi pag nawala yung alat, ano pang kabutihan kundi apak-apakan na lang ng mga paa. At masabi, let your light shine among men that may bring glory to your Father in heaven. So ito maganda rin yung pagsalabing hindi naman masama pala makita rin sa atin yung mabuting gawa. Hindi para to glorify yung sa ating sarili, kundi yung purpose natin is to bring glory to our God. Let your light shine before men. So lahat ng gagawin natin, whether tayo man ay mamasukan or employee, gawin natin ito na ginagawa natin sa ating Panginoon. At sabi doon, not by the way of eye service as people pleasers, but as bond servants of Christ. Not by hindi dahil sa nandiyan yung yung boss, yung employer, talagang pinapakita yung sipag, lalong-lalo sa mga government, uso yung mga performance rating, yung in the end of magpapa-rate sila ng kanyang performance, at pag okay, medyo tataas yung sweldo. So ganun, syempre pag nandiyan yung mga boss, nagpapakita ng mga pagiging masipag, not by the way of eye service. May napanood ako yung guard natutulog. Medyo kalbo yung guard. Tapos nakasuot yung niya rito, yung cap niya. Tapos yung ulo niya may drawing na mata. Kaya parang gising siya, pero actually nakayuko siya, tulog. Kaya napansin siya ng boss niya kasi hindi gumagalaw yung mata, nakadilat lang. So dinrawingan niya rito yung ulo niya yan, kasi medyo kalbo siya. Tapos nilagay niya yung cap niya, parang gising kung titingnan mo sa unang tingin, parang gising. So not by the way of eye service as people pleasers. Okay, so doon tayo sa duties of masters or employers. Ayan, so masters, do the same to them and stop your threatening, knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with him. So ito para sa mga masters, to treat their servants or employee in the same way. Parehas, kailangan both merong pag-honor, pag-respect sa isa't isa, o pagsaserve sa isa't isa, parehas dapat to treat their servants in the same way. Then sabi, to stop threatening their servant. Stop threatening. Minsan iniisip ko to, yung pala, yung time noon, merong legal sa kanila, yung nag-own ng mga slaves na kahit inaano nila to, ina-abuse or minimistreat, ay hindi sa kanila bawal to kasi sila ang owner nung slave na yon. Kaya sabi, tigilan na yan, stop threatening, tinatakot ang kanilang mga servant. Pero minsan nangyayari to, di ba, sa present time natin, maaring hindi tinatakot o kaya minsan hindi tinitreat ng tama, di ba? Minsan through mga may pinapagawa yung boss at di ginawa dahil alam niyang mali, di ba? Parang ititreat siya na tatanggalin siya sa trabaho, or pag nag-squill siya, nagsabi siya ng isang bagay na nakita niya na hindi tama at winarningan siya na huwag magsasalita. So parang threatening yun. At yung pagtitreat, maltreat din sa mga servant or sa mga employer, yung hindi pagbibigay ng karapat-dapat na tanggapin nila, di ba? Mga benefits, ang sweldo na minsan kailangan ng dagdagan o minsan di na kasya sa kanila, or yung nawawala na yung consideration sa kanilang mga employer. Kaya may paalala doon. So, kaya sabi to stop yung
pag-threaten at yung pag-maltreat sa mga employee or yung time na yun is ay servant. So anong reason? Knowing that they have the same master in heaven, that shows no partiality. Sa kung ano man ginagawa natin, sabi kanina, na tayo ay magre-receive ng naayon sa ating ginagawa na mabuti mula sa Panginoon. Pero dito, same ang pagja-judge ng Panginoon, whether we are educated or not, whether meron tayong magandang estado sa buhay, pantay ang pagbibigay ng judgment ng ating Panginoon. Whether we are servant, whether we are employee, whether we are boss or supervisors or managers, so lahat pantay. So may paalala doon that they have the same masters in heaven, that shows no partiality. So merong equal obligation ang servant, bond servant o employee and employer. Parehong iniisip nila ang kabutihan ng isa't isa. So meron silang equal obligation na sinisik nila ang good ng bawat isa. Hindi yung sa employee, hindi niya nilaloko yung boss niya, hindi siya naggagasta ng mga ganon din naman sa part ng boss, iniisip niya yung kabutihan ng kanyang employee. So yan yung instruction between bond servants and masters. Ayan. So dito naman tayo sa second part. So tulad ng mga senior ng mga nakaraan, yung kalahati nitong Ephesians ay sa mga practical application, di ba? So sa itong last chapter na to, lalo na to yung mga verses na to na babasahin ko, ay ito naman yung kung ano yung dapat natin gawin para ma-attain natin yung mga nabanggit na mga nakaraan, maging yung kanina. So sabi dito, we are told sa Ephesians 6:10 to 17, we are told to be strong in the Lord and in His might. Sabi doon, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Finally, be strong in the Lord. Be strong, kanino? In the Lord. Hindi dahil sa nag-gym tayo, hindi dahil sa nagpapalaki tayo ng katawan. Wow, macho. So, hindi yun nanggagaling ang kalakasan natin. So, yung kalakasan natin ay nanggagaling sa ating Panginoon. Sabi nga ng inaawit natin, who have I in heaven but you? There's nothing I desire beside you. Many times my heart and my soul fails, but God is the strength of my heart. So yun. So yung strength natin ay hindi nanggagaling sa physical strength natin na panlabas, kundi deep within, dun sa spirit ng ating Panginoon, in His might. So, pag sinabing, later on, letter B, sabi doon, we are told to put on the full armor. Ito na yung armor of God. So ito na yung kailangan natin para ma-attain din natin yung mga bagay na napag-usapan. That we may stand firm against the scheme of the devil, our enemy. So verses 11 to 12. Then we are told to put on the full armor that we may stand firm. And stand firm. Pag sinabing stand firm, parang paalala sa'yo, paalala sa atin. Stand firm. Ibig sabihin, be ready. May darating, di ba? Be on your foot. Parang sa basketball, di ba? May mga guard yan. May darating na. Kaya sa American football, di ba? Yung banggaan yan. Talagang nakagano yan. Naka-ready na. Kaya may mga suot na mga shield yan. Stand firm. Yung foot nila talagang, may mga sapatos pa nga nila, di ba? May mga spike para nakakabit sa ground, sa lupa. Sabihin, may darating na attack. Stand firm. At isang way ng hindi lang stand firm, hindi lang pagtatayo, kundi before dumating yung kaaway, may preparation. Di ba? Tulad sa mga gera-gera, di naman agad ng gera yan, di ba? May mga training, merong kung anong mga weapon ang pinapractice, mga shooting. Tulad ngayon, di ba? Medyo maraming nangyayari ng parang mga gera-gera na.
So, hindi pwedeng, hindi na ganda, lulusob na agad. So, before pa dumating, nandun na. Stand firm on your ground. We are told to put on the full armor of God that we may stand firm against ito, matinding kaaway ito, ang devil. Kasi meron din siyang kapangyarihan, malakas yung kanyang influence, lalo nakikita, napapansin natin dito sa ating mundo eh. Kaya kanina, di ba yung kalimutan ko sabihin, yung honor your father and mother, pag nawala na yung pag-honor na yon, eh, ano na to, symbol na nagdi-decline na ang morality ng tao. At pag pag nag-decline na yon, ang unang naapektuhan ay kahit Kristiyanong family, ay syempre yung small unit ng church, yung family, di ba? So, yung mga kanya-kanya natin family. Pag ito'y walang pamantayan ng ating Panginoon, hindi nakatindig sa kanyang mga salita, ay nagkakaroon ng kabulukan unti-unti. At yung family natin ay part ng isang malaking iglesia ng church, di ba? At kung ito ay magkaroon ng kabulukan, ay yung church na to ay part naman ng society. Do? Kaya nangyayari sa mundo, panay corruption, kabulukan, kasi wala doon, hindi nag-grow doon yung takot sa Panginoon na which kailangan doon nagsimula sa mga tahanan. Kaya yung ginagawa natin pala, yung sinasagutan natin ng mga yung magandang pamamaraan niya na mag-aaral bilang pamilya at sa pagsasagot mas lalong na-reinforce yung nababasa natin. Ayun. So put on the whole armor of God that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So ito yung matinding kaaway na hindi natin nakikita pero malakas ang kanyang influence sa mundong ito. Kaya kung wala tayong weapon, kung wala tayong armor, hindi yung ng armor, kundi ito yung armor ng ating Panginoon, hindi tayo makakapag-stand firm. So, doon sa letter C, the full armor of God. So, ito, bibilisan ko na lang. 13 to 17. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace in all circumstances. Take up the shield of faith, which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So ayan yung the full armor of God that we may stand against the enemy, lalo na sa mga panahon ngayon ng mga evil days. So, pati yung pagsusuot natin ng, siguro, dito sapatos, boots, kailangan naka-ready na. Ano ba yung ready sinasabi? To go forward, to preach the good news of salvation, to preach the good news of peace. Diba? So, nandun yung mga tingnan natin sa sunod. Sa truth, katotohanan yan, isa yan sa ating mga armor. So, kailangan walang mga kasinungalingan sa atin, kaya yung truth, at nanggagaling sa ating Panginoon at mismo ating Panginoon ang siyang truth. Breastplate of righteousness. So, breastplate, di ba, alam natin sa mga old armor dito. Yan, yung mga bakal. Sa panahon ngayon, meron din, di ba, yung mga bulletproof vest. Meron pa lang mga Kevlar ba yun? Yung iba na mas mga high-tech. Yan, talagang sila mabibigat din. So, dito yan, pinaprotect yung dibdib. Pero yung breastplate natin is righteousness. Ito na, yung shoes or yung boots na sinasabi, the gospel of peace. So, may kantang ate, di ba? How lovely on the mountains are the feet of Him
who bring good news, proclaiming peace, announcing news of happiness. Our God reigns, our God reigns. So yan, kaya tayo nagdadala ng mabuting balita. Tayo nagdudugtong ng ginagamit ng we are the ambassador para mapagdugtong natin yung makabundong pamamaraan at yung kabanalan ng ating Panginoon. Hindi tayo pala nagdudugtong, ginagamit lang tayo ng Panginoon, tayo nag-share ng good news. Pero syempre, ang pinaka-main ang ating Panginoon, di ba? Doon sa Isaiah, sabi siya ay pinadala to free the those who are in chain, those who are in prison, those who are in captivity. Siya nagbibigay ng liberty, unang-unang liberty from sin, sa kasalanan. Kaya dumating ating Panginoon at siya nagdala ng kapayapaan. Sabi sa inaawit natin pag Christmas, di ba? God and sinners reconcile. God and sinners the God, the Holy God, and the sinners reconcile. Parang very contradicting, no? Pero nagkaroon ng reconciliation through the cross na pinagdausan ng paghihirap ng ating Panginoon. Okay? Tapos dun sa 4, the shield of faith. Yan, ito kailangan shield of faith. May ito ang shield natin. So, meron tayong breastplate, meron pang shield. Di ba hindi nalagay dito? Ngayon wala nang ganun. Ay, meron pa pang may mga riot. So, shield of faith. Parang naman mga dumating na mga hindi natin maunawaan na mga bagay, pero kung meron tayong faith na sa ating Panginoon, na tayo ay napoprotektahan nito. The helmet of salvation. Hindi ito paraan para magkaroon ng salvation. So, ibig sabihin, hindi nawawala yung eternal hope natin, yung totoong hope na meron tayo. Anumang sapitin ng mundong ito, anumang sapitin ng surroundings natin o ng kalagayan natin sa mundong ito, hindi mawawala yung eternal hope na yan, na sure na more than 100% tayo ay may dakong kalalagyan. Kasi hindi naman tayo taga dito. We're just an alien, even foreigner of this world. So, doon sa sumunod, the sword of the Spirit, which is the Word of God. The best sword, ginagamit din ito pangharang. Ganyan, pang defense. Ginagamit din ito pang offense. Di ba? Pag ikaw naman mag-attack. So, mahalaga yun, the Word of God. Pero higit sa lahat, syempre, ito na yung para sa akin, ito na yung pinakamatindi. Yan. Praying in the Spirit. Sabi nga yung prayers, ito yung nagtutumba ng mga mighty fortress ng kaaway. Diba? Naalala nyo yung panahon ng yung sa Jericho Wall? Diba? Nagsusurround sila, nagpapray, kumakanta, maawit na bumagsak na lang. So, hindi sa kanilang might, kundi sa kanilang panalangin sa ating Panginoong Diyos na siyang nagpatumba ng lahat yun. Kaya kung merong mga spiritual situation or forces na nagiging hindrance sa ating ministry, sa ating pagsisikap upang ipahayag ang salita ng Panginoon, ay ito laging kailangan. Pray in the Spirit. Pag sabing in the Spirit, talagang nandun yung pagniniig mo sa ating Panginoon at nandun yung papailalim sa kanyang kalooban. Praying at all times in the Spirit with all prayers and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplications for all the saints and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. So yung sinabi sa mga verses na yun, at all times, then petition for all the saints, yung mga saints, yung tayo yun, mga believers. Kaya mahalaga yung pinapanalangin natin ng isa't isa, lalong-lalo na hindi natin nalalaman ang kalagayan ng bawat isa, pero through that prayer, ang Panginoon nang siyang nakakita kumikilos ng kanyang kapangyarihan. At higit sa lahat, for the declaration of the mystery of the gospel with boldness. So hindi with timidity, with boldness. So to proclaim the gospel of salvation. So, yung pinakahuli, syempre, nandun yung pinaka-last point ay yung greetings ni Paul, yung
pagpapaalam niya doon sa mga believers ng Efeso kung ano yung kalagayan nila. At syempre, nag-end siya in prayer, nag-end siya through blessing the Church of Ephesians. So, ito, sana matandaan natin yung mga points. Hindi ko na isa-summarize dahil mahaba na. Okay, so tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na aming napag-uusapan, babahagi namin sa isa't isa. Inyong mga salita na nagtuturo tungkol sa relasyon ng magulang at anak, ang pagsunod ng anak sa magulang, ang papailalim, pagbibigay ng honor. Ganon din naman ang magulang sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak na wag i-overpower ng kanilang authority bilang magulang, kundi to train their children with the fear of the Lord, to instruct and to nourish them ng inyong mga salita. Ganyan din yung relasyon between bond servants and masters na nawisik ng bawat isa ang kabutihan nito, ang beneficial ng bawat isa at hindi mga pansarili po lamang. At yung pagsusot namin ng baluti or the armor of the full armor of yours, Lord, na makita po ito sa amin at ma-practice talaga. At ito lamang ang pananggalang namin at panlaban sa mga spiritual forces na mga nagiging hindrance sa aming paglalakad, sa aming paglago, sa aming pagpapahayag ng inyong salita ng kaligtasan. At salamat po, Panginoon, na kami po ay nakakapagpatuloy na magsama-sama magpuri at umawit, manalangin, magkaloob, magpalakasan at mag-share ng inyong mga salita. Salamat po, pinupuri namin kayo. Sinasamba, tinataas sa inyo nag-iisa at walang hanggang pangalan sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Tayo po magsitayo lahat at sa inyo po na nagpapatuloy, na hindi nawawalang pag-asa, na nakatayo, nakastand firm sa biyaya ng Panginoon, nakastand firm sa kabutihan ng Panginoon, nakastand firm sa kahabagan ng Panginoon. Sa inyo, sumainyo ang mas malalim na pangunawa sa pag-ibig ng ating Diyos at maharap ang anumang mga may hirap na mga lakarin sa buhay Kristiyano, sa pagdadaan sa makipot na daan at hindi sa maluwag na daan. At salamat, Panginoon, na meron po kaming dakong kalalagyan at Sunday we will see you face to face. Tulad po ng inawit namin kanina na yung kamatayan, physical death is just a gate to victory, Lord. Salamat po. Salamat po at bless niyo po ang mga narito, Lord, at ang kanilang mga pamilya at pagpalain niyo po sila sa anumang nakaparaan. Lumalim pa ang kanilang pananampalataya at pangunawa sa inyong pag-ibig kung gaano kalalim at kalawak. Sa inyo po, aming Panginoon Jesus. Amen. Ating pong wakasan ng ating worship service sa pamamagitan ng isang awitin, God is able. God is able, He will never fail. He is Almighty God.
than all we ask. He has done great things, lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things, lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Amen. Praise the Lord. Truly our God is able. Maraming salamat po sa mga konting mga announcements. Ito po, tuloy po ang ating Sunday worship every 9 o'clock ng umaga tuwing Sunday up to 11. Then later on sa ating tuloy po sa mga growth groups yan, 11 to 12. Sa Youth Fellowship, 11:30 to 1:30 every last Sunday of the month. So inaayahan po lahat ng kabatahan na sana'y maging lagyan natin sa ating mga calendar and priority. Every last Sunday, meron tayong youth fellowship at makapag-invite po tayo, mga kabataan natin, mga friends natin at mga kaibigan na mga kamag-anak natin na nais nating makasama sa ating fellowship sa mga kabataan. Sa
May mga speaker po tayo dyan every fellowship ng youth at may mga chosen topics para sa mga kabataan. Prayer meeting every Wednesday 5 to 7 p.m. Open po sa lahat gustong umaten. At kung meron po kayong mga panalangin, pwede niyo pong ilagay sa isulat or i-message sa anyone sa ating mga elders. Meron po tayong message box sa ating welcome area. Pwede niyo pong ihiwan doon yung mga panalangin. Kahit po anonymous. Sige po, ilagay niyo. Sa ating mga kabataan, sa basketball fellowship, meron tayo every first Sunday of the month naman, 5 to 7 p.m. Welcome sa mga kabataan nating mga kalalakihan nandito. Bagong Sibol, tama. Okay. Mamaya, may laro kayo? Okay. For today, hindi po sa Green Park yung laro, sa Vista Verde yata sa court. Hindi ko alam kung sa Vista Verde. Sa Phase 9. So hopefully alam nyo, makapunta kayo. Okay? Women's Fellowship. 11:30 ulit yan, parang sa youth. After the service, 11:30 to 1:30 p.m. 11:30 a.m. To 1:30 p.m. Second Sunday, every second Sunday naman of the month. So, para sa mga kababaihan, welcome po kayo dyan. At napag-usapan yung mga topics para sa mga kalalaguan ng mga pananampalataya ng ating mga kababaihan. Children's Sunday School, every week po yan, meron tayo sa mga chikiting natin, 10 o'clock. After the praise and worship, I know bumababa po yung mga kabataan, yung mga children's natin para sa children's school sa baba. Pag-pray po natin ang ating Sunday School. Leaders Training, every Saturday naman po, tuloy-tuloy tayo every 2 o'clock ng hapon para sa mga kalalakihan. Mga leaders natin, elders, kahit po sa mga regular natin mga kalalakihan, pwede po kayong umaten dyan. Makapag-aral po tayo ng salita ng Diyos at kung paano natin mababahagi ang salita ng Diyos. Meron po tayong mga courses na inihanda sa atin, ng ating mga elders. So, maganda po yan para masanay tayo sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Hindi tayo tinawag para maging listener lang, lahat po tayo. At naway lahat tayo mga kalalakihan, even mga kababaihan po, pwede tayong lumagos sa pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Sa Lord's Supper, every last Sunday po, a reminder din po yan, meron tayong Lord's Supper. And birthdays and anniversary. Every last Sunday, meron tayong fellowship dyan, lunch fellowship sa mga lahat na may birthdays for the month and anniversaries for the month. Mga BSA correspondences po, meron pa rin tayo niyan sa lahat po ng mga hindi pa nakuha kompleto yung ating BSA correspondences. In-encourage po namin lahat na kumuha kayo niyan through Kuya Cesar or Kuya Oriel, kay Kuya Ike. Series po ng courses yan. Maganda po yan para ma-practice natin yung kaalaman natin sa salita ng Diyos. At in Tagalog po yan. So madali pong maintindihan. Announcement for Music Ministry Fellowship, mayroon tayong meeting sa February 18. So after the worship service. Meron pa? Oh, happy 60th birthday sa ating Kuya Rene Austria, ang ating mensahero kanina. Happy birthday. Sakto. Ano na? Dual citizen ka na, Kuya. Sa pagpapala ang maging senior. Ayan. Mamaya po, pupunta tayo kay Kuya June sa kanilang tahanan. Sa lahat po ng gustong sumama,
magka-carpool na lang tayo lahat ng may sasakyan. Alas 5 ng mamaya ng hapon ang meeting place dito. Kung para po sabay-sabay tayo, pag wala pong masakyan, pwede pong sumama sa ibang may mga sasakyan. Wala pa tayo nakuha service eh. Okay po. Sige po. Maraming salamat and ingat po tayo lahat at upalain ng ating Panginoon. Magtuloy po tayo sa growth group after itong